Sa bawat pelikula, siya ang bayani. Sa bawat laban, siya ang hustisya. Ngunit sa likod ng kamera, sino nga ba talaga si Fernando Poe Jr.? Isang alamat ng pelikulang Pilipino, isang haligi ng kulturang masa, at isang taong minahal milyon-milyon. Ngunit hanggang ngayon, may mga tanong na nananatiling palaisipan. Ano ang mga lihim na iniwan niya? Ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang biglang pagpanaw? At higit sa lahat, bakit hanggang ngayon, ang pangalan ni FPJ ay patuloy na gumigising ng pag-asa at misteryo sa puso ng bawat Pilipino? Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari. Ating tuklasin ang bawat motibo. Ating alamin ang bawat anggulo. Ating kilalanin ang bawat sangkot. Ating siyasatin ang bawat pagkatao. At sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang nakakakilabot na trahediya. Siya ay pinanganak bilang Ronald Allen Kelly Poe noong August 20, 1939. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas nakilala siya bilang Fernando Poe Jr., ang tinaguriang The King ng pelikulang Pilipino. Isang pangalan na hindi lang basta artista, kundi isang alamat, isang simbolo ng tapang at tinig ng mga naapi. Mula dekada 60 hanggang dekada 90, pinuno niya ang takilya. Halos 5 dekada ng walang kapantay na kasikatan, mahigit 300 pelikula, at isang karera na inukit hindi lang sa entablado ng sinehan, kundi sa puso ng bayan. Nagsimula siya bilang stuntman, matapos pumanaw ang kanyang ama na si Fernando Poe, isang sikat ring aktor noong kanyang panahon. Taong 1955, lumabas si FPJ sa pelikulang Anak ni Palares, ang kasunod na obra ng pelikula ng kanyang ama. Ngunit ang tunay na pagsabog ng kanyang pangalan ay dumating noong 1956 sa Low Waist Gang na nagbukas ng pinto sa kanyang pagiging bida ng masa. Sa kanyang mga pelikula, lagi siyang kumakatawan sa mga mahihirap at inaapi. Siya ang tagapagtanggol ng mga walang laban, ang kampeon ng katarungan. Sino nga ba ang makakalimot sa mga obra tulad ng Only the Brave Know Hell, 1905, Santiago, ni Lino Brocka, 1930, Asedillo ni Celso Ed Castillo, 1901, Bato sa Buhangin, 1976, Durugin si Totoy Bato, 1979, at ang epikong Aguila ni Eddie Romero noong 1980. At siyempre, hindi mawawala ang kanyang pinakatanyag na papel na Ang Panday, 1980, na hindi lamang niya pinagbidahan, kundi siya rin mismo ang nagdirect. Sinundan ito ng mga sequel at mga klasikong aksyon gaya ng Roman Rapido at Isang Bala Ka Lang. Noong 1983, Muslim 357 at Batang Quiapo noong 1986, at maging ang makabagbag damdaming Kahit Konting Pagtingin, 1990, ang orihinal na Ang Probinsyano, 1996, at Isusumbong Kita sa Tatay Ko, 1999. Para sa kanyang kontribusyon, pinarangalan siya ng CCP Centennial Honors for the Arts noong 1999, Presidential Medal of Merit noong 2004, at pagkaraan ng kanyang pagpanaw, ginawaran bilang pambansang alagad ng sining noong 2006. Ngunit sa likod ng makulay na karera at imaheng The King, may mga tanong na hindi pa rin lubusang nasasagot. Sino nga ba si Fernando Poe Jr. kapag wala na ang mga kamera? Ano ang mga lihim na iniwan niya sa kanyang mga pelikula, at bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino? Bago pa man siya nakilala bilang The King, siya ay simpleng si Ronald Allen Kelly Poe, ipinanganak noong August 20, 1939 sa Maynila. Anak ng kilalang aktor at direktor na si Fernando Poe Sr. mula San Carlos, Pangasinan, at ni Elizabeth Bessie Kelly, isang babaeng may dugong banyaga. Ngunit kahit sa kanyang pagsilang, nakapaloob na siya sa kontrobersya. Hindi pa kasal ang kanyang mga magulang nang siya'y ipinanganak, at ito ang naging batayan ng kanyang mga kalaban sa politika, nang tangkayin siyang tanggalin sa laban sa pagkapangulo noong 2004. Isang tanong ang umalingaw-ngaw noon, may karapatan ba siyang maging pangulo kung ang ina niya ay hindi purong Pilipina? Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, isa lamang itong desperadong hakbang upang sirain ang isang alamat.
Sa pamilya, siya ay kilala bilang Ronnie. Pangalawa siya sa 6 na magkapatid, kabilang si Andy Poe, na siyang totoong may pangalang Fernando Poe Jr. Isang pangalang kinuha niya upang may pagpatuloy ang pamana ng kanilang ama, ang orihinal na hari ng pelikulang Pilipino. Ngunit hindi rin ligtas sa kontrobersya ang kanilang pamilya. Ang kanyang half-brother na si Conrad Poe ay anak ng kanilang ama sa ibang babae. Isang kapatiran na nagpatunay na kahit ang mga alamat may bahid ng kahinaan at lihim. Ang kanilang tunay na apelyido ay Poe, spelled as P-O-U, mula sa kanilang lolo na si Lorenzo Poe, isang manunulat mula Mallorca, Spain. Isang banyagang nakipagsapalaran sa pagmimina at negosyo dito sa Pilipinas. At mula sa dugong ito, ipinanganak ang lahi ng mga Poe na magiging haligi ng pelikula. Taong 1953, nagtapos ng elementarya si Ronnie sa San Beda College at nagpatuloy sa San Sebastian College para sa high school. Sa kanyang kabataan, sinubukan din niya ang Mapua Institute of Technology at University of the East, kung saan kumuha siya ng kursong theater arts. Ngunit isang trahedya ang tuluyang nagbago sa kanyang kapalaran. Sa murang edad na 34, pumanaw ang kanyang ama dahil sa rabies. At mula noon, si Ronnie, isang binatang may pangarap, ay napilitang maging haligi ng pamilya. Iniwan niya ang kanyang pag-aaral sa University of the East upang kumayod at itaguyod ang kanyang mga kapatid. Sa puntong iyon, nagsimula ang paglalakbay ng isang ordinaryong kabataan tungo sa pagiging The King. Isang batang nawala ng ama, ngunit pinili ng tadhana na maging bayani hindi lamang sa pelikula, kundi maging sa puso ng sambayanang Pilipino. Upang maitawid ang pamilya matapos pumanaw ang kanyang ama, iniwan ni Ronnie ang kanyang pag-aaral at pumasok sa pelikula. Hindi bilang bida, kundi bilang isang simpleng messenger boy. Sa bawat pagtakbo ng pelikulang kanyang daladala, unti-unti siyang natutong humarap sa kamera. At dito, nagsimula ang alamat. Nagsimula siya bilang stuntman para sa Everlasting Pictures, isang trabahong puno ng panganib. Ngunit dito niya natutunan ang disiplina ng pagiging aktor. Hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataong maging bida sa pelikulang Anak ni Palaris noong siya'y 14 na taong gulang. Ngunit, hindi ito nagtagumpay sa takilya. Subalit dumating ang pelikulang nagbago sa lahat, ang Low Waist Gang noong 1956. Isang obra na hindi lang nagpataas ng kanyang pangalan, kundi lumikha ng isang pambansang uso. Dahil sa pelikula, naging sikat sa kabataan ang pantalon na mababa ang baywang. At mula noon, nagsimulang umalingaw-ngaw ang pangalan ni Fernando Poe Jr. o FPJ para sa masa. Bilang aktor, naging mukha siya ng mga inaapi at naagrabyado. Siya ang boses ng mahihirap, ang tagapagtanggol ng hustisya. Ngunit hindi lang sa pag-arte siya nagpamalas ng galing. Bilang direktor, gumamit siya ng mga sagisag panulat, Dilanor, na pabaliktad ng kanyang pangalang Ronald, at Ronaldo Reyes, mula sa apelyido ng kanyang lola na si Martha Reyes. Noong 1961, itinatag niya ang FPJ Productions, at sinundan pa ito ng iba pang kumpanya ng pelikula na siya mismo ang nagbuo. Ngunit higit sa lahat, ipinakita niya ang kanyang tapang ng tumestigo laban sa sindikatong Big Four, mga kriminal na nangingikil sa industriya ng pelikula. Sa panahon na madalas ang katahimikan, si FPJ ang pumili ng laban. Taong 1965, nakasama siya sa isang makasaysayang pelikula, ang The Ravagers. Kilala rin sa Pilipinas bilang Only the Brave Know Hell. Isang obra na sumasalamin sa pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos laban sa pananakop ng Hapon. Hanggang ngayon, kinikilala itong isa sa pinakamaimpluwensyang pelikulang Pilipino. At sa bawat pelikula, sunod-sunod ang kanyang parangal. Siya ang aktor na nakapagtala ng pinakamaraming Best Actor Awards mula sa FAMAS. Kabilang dito ang Mga Alabok sa Lupa, 1967, Asedillo, 1971, Durugin si Totoy Bato, 1979, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko, 1983, at Muslim 337, 1986. Pagsapit ng dekada 80, si FPJ ay isa na sa pinakamataasang bayad na artista sa bansa, kaagapay ng mga pangalan tulad ni Dolphy at Vilma Santos. Umabot sa mahigit 1 milyong piso ang kanyang talent fee sa bawat pelikula, isang halaga na noon ay pambihira. At noong 1988,
ipinasok niya ang mundo ng endorsements sa pamamagitan ng isang 27 million na kontrata kasama ang San Miguel Beer. Ang kanyang unang TV commercial ay umere noong January 20 ng taong iyon. Ngunit hindi lahat ng kanyang proyekto ay nagkaroon ng katuparan. Noong 1993, nakatakda sana siyang makipagtambalan kay Alice Dixon sa pelikulang Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib, na ididirect ni Pablo Santiago. Ngunit nanatili itong isang pangarap na hindi na isakatuparan. Gayunpaman, ang mga papel na kanyang iniwan ay nagsilbing marka ng isang bayani sa pelikula, si Flavio ng Ang Panday series, ang makabagbag damdamin kahit konting pagtingin, ang matapang na tauhan sa Dito sa Pitong Gatang, at ang epikong Aguila. At sa huling yugto ng kanyang karera, muli siyang pinanood ng bayan sa pelikulang Partners kasama ang alamat ng bilyar, si Efren Bata Reyes. Sa gitna ng kanyang kasikatan, natagpuan ni FPJ ang tunay na pag-ibig sa isang babaeng naging katuwang niya sa pelikula at sa buhay, si Susan Roses o Jesusa Sonora sa tunay na buhay. Noong December 1968, ikinasal silang dalawa sa isang civil wedding, at nang sumunod na taon, nagkaroon sila ng engranding seremonyang relihiyoso, kung saan mismong sina Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos ang naging ninong at ninang. Isang patunay ng impluensya at bigat ng kanilang pangalan sa lipunan. Magkasama silang bumida sa 17 pelikula, at sa bawat isa, kitang-kita ang natural na chemistry na kalaunan ay nagbunga ng isang pamilyang kanilang inalagaan. Bagaman hindi sila nagkaroon ng sariling anak, nag-ampon sila ng isang batang babae na kalaunan ay kikilalanin ng bansa bilang Senadora Grace Poe. Ngunit sa likod ng imahe ng perpektong pamilya, lumitaw ang mga lihim na matagal na itinago. Kilala si FPJ bilang isang taong tahimik pagdating sa kanyang personal na buhay. Ngunit noong February 2004, sa gitna mismo ng kanyang kampanya sa pagkapangulo, umamin siya sa publiko na mayroon siyang 2 anak sa labas ng kasal. Isa kay Ana Marin, dating actress, na pinangalan ng Ronian, at isa pa kay Rowena Moran, dating artista rin, na ipinanganak bilang Lourdes Virginia, na mas kilala ngayon bilang ang actress na si Lovie Poe. Isang revelasyon na ikinagulat ng marami, ngunit sa halip na magpabagsak, lalo lamang nitong ipinakita na si FPJ, ang kanilang idolo, ang kanilang The King, ay isa ring mortal, may kahinaan, at may mga lihim na tulad ng lahat. Maliban sa pelikula, nakilala rin siya bilang isang tanyag na horse owner and horse racing enthusiast. Ang mundo ng karera ng kabayo ay nagsilbing kanyang pahingahan mula sa nakakapagod na spotlight ng showbiz, isang lugar kung saan siya ay nananatiling simpleng si Ronnie, hindi ang alamat na si Fernando Poe Jr. Pagkatapos ng dekada ng kasikatan at tagumpay sa pelikula, isang panibagong entablado ang kanyang pinasok, hindi na sa harap ng kamera, kundi sa mundo ng politika. Noong December 2003, tinanggap ni Fernando Poe Jr. ang nominasyon bilang pambato ng Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi na siya simpleng bida ng pelikula. Siya na ang magiging mukha ng oposisyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Para sa milyon-milyong Pilipino, si FPJ ang sagisag ng pag-asa, isang taong malinis, hindi politiko, at tunay na galing sa masa. Sa bawat entablado ng kampanya, dumadagundong ang pangalan niya. Hindi pelikula ang kanilang pinapanood, kundi isang realidad na maaring siya nga ang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ngunit dumating ang araw ng halalan noong 2004. Sa pinakamatinding labanan sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, tinalo siya ni Gloria Macapagal Arroyo ng mahigit 1 milyong boto lamang, katumbas ng 3.48%, ang pinakamalapit na margin sa pagitan ng nagwagi at natalo sa kasaysayan ng pagkapangulo sa Pilipinas. Para sa ilan, ito ang ebidensyang nagpapatunay na malakas ang boses ng masa para kay FPJ. Ngunit para sa iba, may mga tanong na nanatiling nakabitin. Totoo nga bang siya'y natalo? O siya ba ay biktima ng isang sistemang matagal ng dinidiktahan ng kapangyarihan? Sa kanyang laban sa presidential race, hindi na lamang ang popularidad ni FPJ ang pinaglalaban, kundi ang katotohanan. Mula mismong kampanya, bumungad ang mga alegasyon ng pandaraya. Noong June 2004, ipinresenta ng Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino ang mga dokumentong umano'y doctored,
mga certificates of canvass, COCs, statements of votes, at election returns, ERs, lalo na sa 25 na probinsya kung saan makikita raw ang malaking agwat pabor sa kandidato. Ipinakita nila, halimbawa, ang evidence mula sa Maguindanao at Basilan kung saan sinasabing libu-libong boto ang dinagdag kay GMA at binawas kay FPJ. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, misreporting at discrepancies ang umago ng pansin sa marami. Ayon kay Roberto Versola, mayroong mga lugar tulad ng Mindanao, Ilocos at Central Visayas na may hindi pagtutugma sa talaan ng NAMFREL at ng Kongreso. Ayon sa kanya, posibleng umabot doon sa 1 hanggang 1.2 milyong boto ang namanipula para pababain ang actual na number ni FP Joy. Ipinagpatuloy nito ng iba, nagbayad umano ng mga election officers para siguraduhin ang pabor kay Arroyo. Ayon sa testigo sa Senado, binalot ng pera ang boses ni FP Joy kahit pa nasa landslide siya sa ilang bahagi ng Mindanao. Isa pa, lumutang ang Hello Garci scandal na naging simbolo ng umano'y malawakang pandaraya. May mga wiretapped conversations ni Arroyo at si COMELEC Commissioner Virgilio Garciano na nagpakita ng dagdag bawas ng boto. Kasunod nito, nagkaroon ng operasyon kung saan umano'y pinalitan ang original na ears na nakatago sa batasan. At ang mga kaututang boto umano ay inilipat sa bahay ng election lawyer. Ang minority bloc sa Joint Congressional Committee, sa kanilang sariling ulat na tinawag nilang The True Report, ay nagsabing si FPJ ang totoong nanalo, hindi si Arroyo. Ipinunto nila ang mga ERs at COs na hindi nagtugma at maraming anomalyang dokumentaryo. Noong 2005, iniulat ni Versola na sa NAMFREL tally, tila may invisible hand na nagmanipula sa data mula sa pag-delay ng tally sa mga lugar na pabor kay FPJ hanggang sa maling bilang ng precinct totals. Sa kabila ng mga alegasyon, pinawalang bisa ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni FPJ at ni Loren Legarda noong 2005. Ngunit sa puso ng sambayan ng Mindanao, 58% ang naniniwala na may pandaraya at 70% ang nangangamba sa kredibilidad ng halalan. 7 buwan matapos ang mainit na halalan, muling yanig ng trahedya ang sambayanang Pilipino. December 11, 2004, sa gitna ng isang Christmas party sa kanyang production studio, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Fernando Poe Jr. Agad siyang dinala sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Doon, natuklasan na siya ay inatake ng malubhang stroke sanhi ng cerebral thrombosis. Habang nilalabanan ang bara sa kanyang utak, unti-unti ring bumigay ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, at makalipas ang ilang araw sa coma. Alas 12:01 ng madaling araw, December 4, 2004, pumanaw si Da King sa edad na 65 taong gulang. Mabilis kumalat ang balita. Ang buong bansa ay natulala, at milyon-milyong Pilipino ang nagluksa. Una siyang dinala sa Arlington East Memorial Chapel sa Pasig, ngunit makalipas ang isang araw, inilipat siya sa Stoke Domingo Church sa Quezon City. Sa loob ng 9 na araw ng burol, dinaksa ito ng tinatayang hanggang 2 milyong tao. Isang eksenang may hahalintulad sa mga libing ni Ninoy Aquino noong 1983 at ng batang aktres na si Julie Vega noong 1985. Nang ihatid sa huling hantungan ang kanyang labi patungong Manila North Cemetery, kung saan nakahimlay din ang kanyang mga magulang, nagsiksikan ang mga tao sa kalsada. Ang libu-libong nagpaalam ay patunay, hindi lamang isang artista ang nawala, kundi isang bayani ng masa. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang kanyang pamana. Noong 2012, itinayo ang kanyang monumento sa sulok ng Roxas Boulevard at Arquiza Street sa Maynila. At makalipas ang isang dekada, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11608 na nagbigay ng bagong pangalan sa Roosevelt Avenue sa Quezon City, ngayon ay opisyal na tinatawag na Fernando Poe Jr. Avenue. Sa kanyang ika-84 na kaarawan noong 2023, formal namang binago ang pangalan ng Roosevelt Station ng LRT Line 1, ngayon ay Fernando Poe Jr. Station. Sa San Jose, Batangas, itinayo rin ang FPJ Arena bilang pagpupugay sa kanyang pangalan. Ang kanyang impluensya ay patuloy na buhay sa sining at kulturang Pilipino. Noong 2013, isinadula sa Malaala Mo Kaya ang kanyang kwento sa katauhan ni Tonton Gutierrez, habang si Eric Gonzalez naman ang gumanap sa kanyang anak na si Grace Poe.
At noong 2015, muling bumalik sa kasalukuyan ng kanyang obra. Ang pelikulang Ang Probinsyano, 1997, ay ginawang teleserye ng ABS-CBN, pinangunahan ni Coco Martin, kasama mismo ang kanyang asawa na si Susan Roses. Kinikilala rin ang kanyang mga pelikula bilang bahagi ng yaman ng bansa. Ang FPJ Film Archives ay naitala sa National Memory of the World Register of the Philippines. At kahit sa larangan ng karera ng kabayo, pinarangalan siya noong 2023 bilang Hall of Fame awardee ng Philippine Racing Commission at pinangalanan pa ang pangunahing kalsada sa MetroTurf Racecourse sa Batangas bilang paggunita sa kanya. Sa larangan ng karangalan, 5 sa kanyang mga pelikula ang nagbigay sa kanya ng FAMAS Best Actor Award, isang record na nagtulak sa kanya sa FAMAS Hall of Fame noong 1988. Bilang director, nagwagi rin siya para sa Ang Padrino, 1984, at Kahit Butas ng Karayom, Papasukin Ko, 1995. At noong 2004, kahit pumanaw na, ginawaran siya ng FAMAS ng natatanging alagad ng Sining Award. 2 taon matapos ang kanyang pagpanaw, opisyal siyang idineklara bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas, isang karangalang tinanggap ng kanyang pamilya noong 2012. Ngunit sa kabila ng lahat, sa likod ng opisyal na ulat ng mga doktor tungkol sa kanyang pagpanaw, kumalat ang samut-saring espekulasyon. Maraming Pilipino ang nagtanong, totoong stroke nga ba ang kumitil sa buhay ni The King? O may mas malalim na dahilan? May mga nagsasabing ang labis na stress at panggigipit matapos ang kontrobersyal na halalan ng 2004 ang nagbunsod ng kanyang pagkakasakit. Ngunit may ilan ding naniniwala na ang kanyang kamatayan ay hindi simpleng aksidente ng kalusugan. Isa sa mga teorya, siya raw ay tinumba ng mga makapangyarihan upang tuluyan ng mapatahimik ang boses ng oposisyon. Hindi may kakaila, si FPJ ay banta sa mga nakaluklok sa kapangyarihan, at kung sakaling siya'y muling bumangon at lumaban, maaring magbago ang takbo ng kasaysayan. May iba namang naniniwala na sadyang itinago ang tunay na kalagayan ni FPJ bago pa man ang kanyang pagpanaw. Kung siya'y nabigyan ng mas mabilis at mas agresibong lunas, maililigtas kaya ang kanyang buhay? O may mga kamay na pumigil dito? At may isa pang nakakakilabot na tanong. Bakit tila kahawig ng bigla ang pagkamatay ni Fernando Poe Sr., ang kanyang ama, ang sinapit ng anak? Ang parehong trahedya ba ay kapalaran lamang o bahagi ng isang mas malawak na sumpa o sabwatan laban sa pamilyang Poe? Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Ang opisyal na tala ay stroke, ngunit para sa milyon-milyong Pilipino, ang biglaang pagkawala ni The King ay nananatiling palaisipan, isang kwento ng pagdududa, politika, at ang tanong na maaring hindi na masagot kailanman. Fernando Poe Jr., isang alamat na tumindig para sa mahihirap, minahal ng masa, at ginapos ng kontrobersya hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit sa bawat tanong na naiwan, isang bagay ang malinaw. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas.